Jinggoy Estrada, sinuspindi ng 70 araw ng Sandigan Bayan 2nd Division habang dinidinig ang kanyang kaso. Sinasabi ni dating Congressman Mike Defensor na anyay Blue Ribbon Committee hearing tungkol sa flood control scam itinuloy bilang press con. Pero bago yan, may ilang nagkainitan. Holy cam sa Taytay Rizal. Closed van na matuloy ng takbo, sumalpok sa gilid ng kalsada. 3 patay. At Ding Dong Dantes, kabilang sa mga Kapuso Stars na nominado sa 21st Seoul International Drama Awards. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Pinatawan si Senador Jinggoy Estrada ng Sandigan Bayan ng 70 araw na preventive suspension. Suspendido sa pagkasenador sa Estrada habang nililitis ang kinakaharap niyang kasong plunder at graft. Kaugnay sa pagkubra umano ng kickback sa mga flood control project sa Bulacan. Nakatutok si Joseph Morong. Nakadetena na si Senador Jinggoy Estrada dahil sa kasong plunder na kanyang kinakaharap. Kasabay nito, gumugulong ang hiwalay niyang 213 million peso graft case dahil sa pagkuha niya umano ng kickback mula sa mga flood control projects sa Bulacan. Kaugnay ng nasabing graft case, sinuspindi ngayon ng Sandigan Bayan 2nd Division sa Estrada sa pagiging senador sa loob ng 70 araw o 3 buwan habang nililitis sa dibisyon ng kasong isinampa laban sa kanya ng ombudsman. Sa resolusyon na nilabas ng korte, sinabi nitong ang 90-day preventive suspension ay epektibo oras na matanggap ni Estrada ang resolusyon ng korte at maisapinal ang resolusyon. Pinabibigyan ng korte ng kopya ng resolusyon ng Senate President at Senate Secretary para ipatupad ang suspensyon. Nangatwiran pa noon si Estrada na hindi dapat siya masuspinde dahil wala pa siyang kompletong pagkakataon na questionin ang ginawang preliminary investigation ng Department of Justice at Ombudsman kaya wala raw sapat na basehan ang suspensyon. Pero sabi ng Ombudsman, nakasaad sa Republic Act 1319 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act na dapat mailagay sa preventive suspension ang isang pampublikong opisyal na may kinakaharap na kaso. Sabi ng Sandigan Bayan, marami ng kaso ang nagpatupad ng suspensyon sa isang pampublikong opisyal at mandatory rin daw ito. Habang suspendido si Senador Jinggoy Estrada, ayon sa Ombudsman, hindi nito magagampanan ang kanya mga tungkulin bilang isang senador. Kabilang sa mga gawain ng isang senador ang pagpasa ng mga batas at ang pag-upo bilang senator judge sa isang impeachment trial. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag si Estrada at ang Senado. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Reaksyon naman ni Senador Jinggoy Estrada sa 90-day preventive suspension na ipinataw sa kanya ng Sandigan Bayan. Sinabi ni Estrada na hindi niya kailanman ginamit o gagamitin ang kapangyarihan at pribilehyo ng kanyang opisina para protektahan ang sarili laban sa mga alegasyon. Kasabay daw ng kanyang desisyon na hindi magpasailalim sa protective custody ng Senado at kanyang voluntaryong pagsuko sa mga otoridad, agad daw niyang ipinitigil muna ang kanyang sahod. Naidlip kaya na wala ng kontrol at inararo ng isang closed van ang 5 tao sa Taytay Rizal. 3 sa kanilang nasawi. Nakatutok si EJ Gomez. Sumampa sa gutter ang isang closed van sa bahagi ng C6 Road, Barangay Santa Ana, Taytay Rizal kahapon. Sa isa pang CCTV video na kuha mula sa isang junk shop, kita ang mabilis na pagtakbo ng sasakyan hanggang sa sumalpok ito sa gilid ng kalsada. Limang katao ang nabangga at nakaladkad ayon sa pulisya. 3 sa kanila namatay.
Dinala naman sa ospital ang dalawa na nagtamo ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Pagdating ng ambo namin ay nakita nila na may nakahandusay na 2 lalaki sa tabi ng C6. Tapos ang sa ilalim ng van may 2 lalaki nakahandusay din doon. Wala nang buhay na naabutang, duguan na. Yung 4 na biktima ay nandun sa may gutter at merong kinakalas na bagay para ibenta dun sa junk shop. At yung pang-5 biktima, nandun din sa tapat ng junk shop, pero nakaiwas siya dahil nakita niya yung truck na paparating na sobrang bilis. Damay sa insidente ang isa pong bahay at 2 katabing tindahan. Ayon sa kaanak ng isang nasawi, dito po nakaupo yung kanyang pamangkin na bigla na lang nabangga at naararo ng closed van hanggang sa makarating po sa bahaging iyon na kinatitirikan ng mga kandila. Narinig ko na yung kumalampag, lumabas agad ako. Kasi yung pamangkin ko, alam ko dito nakaupo. Tinakbo ko, pag silip ko ng ganyan, wala na. Di talaga katanggap-tanggap yun. Kasi bata pa yun eh. At siya yun yung inaasahan ng nanay niya na tumutulong dun sa mga kapatid niya. Ayon sa Taytay Police, galing Quezon City ang closed van at magdi-deliver sana ng mga produkto sa isang grocery store sa Barangay Santa Ana nang mangyari ang insidente. Base ho sa kanya, naka-idlip siya. Kaya nawalan ng kontrol, sumagasa siya doon sa gilid ng kalsada, sa may gutter. Ligtas naman daw ang pahinante at naaresto ang 41 anyos na driver ng closed van. Hindi mo na ako bibigyan ng impormasyon. Impormasyon, sandali lang. Hingi po ako sa ng tawad. Sa custodial facility ng Taytay Police nakadetain ang driver na maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide and damage to property. EJ Gomez, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, bistado sa Davao City ang munoy pagpapanggap ng 2 babae bilang opisyal ng Department of Public Works and Highways Central Office. Ang pakero ng mga suspect, makapangigil. Narito ang eksklusibo kong pagtutok. Ilang araw matapos wasakin ng magnitude 7.8 na lindol ang mga gusalit, iba pang infrastruktura sa Davao Region at mga kalapit pang General Santos City at Sarangani Province. Lumutang sa Regional Office ng Department of Public Works and Highways sa Davao City ang 2 babaeng ito. Nagpakilala sila bilang mga opisyal ng DPWH Metro Manila Head Office at ang kanila raw pakay, mag-site inspection. Nagpasama sila sa mga taga-regional office at isa-isang pinuntahan ng iba't ibang tulay, kalsada at iba pang proyekto ng gobyerno na pininsala ng lindol. Nagpakapi pa raw ang 2 at pagkatapos, nagpatawag ng meeting sa regional office pero dahil paiba-iba raw ang statement at mukhang suntok sa buwan ang mga nababanggit sa meeting, nagduda ang mga taga-regional office. Per verification from the national headquarters, hindi naman kayo DPWH employees and officers, so hindi kayo authorized by law to perform such acts, okay? At ipinahuli na nila ang 2 sa PNP-CIDG. Hinuli kayo dahil nga nagpakilala kayo na officers and employees ng DPWH. Ang mga suspect, napag-alabang peking mga empleyada at ayon sa kalihim. Ito po sir, nagpakilala na abogada sir ng DPWH sir. Pera-pera ang lakad. Peke yung mga ID niya. Mangingi ka ng pera yung nakakayaw. Galit na galit si Dizon na nakaharap ang mga suspect sa pamamagitan ng video call. Saan? National office ako, sir. Huwag mo akong pinag-ulo ko, hindi ka empleyado ng DPWH. Nakita ko yung ID mo, chairman. Wala naman chairman ng DPWH. Ikaw yung vice chairman. Wala naman vice chairman ng DPWH. Kaya huliin mo itong mga to, kasuhan mo. Gusto ko mahuli itong mga to, makulong itong mga lubog akong to. Yes sir, for information. Ayon sa kalihim, Nakalagay pa nga na titulo, chairman at vice chairman ng DPWH. Obvious na peke, no? Tapos nagke-claim sila daw nag-i-inspeksyon, kinausap nila yung kontratista at sabi nila sila daw ang may poder para magsabi kung babayaran sila o hindi. Obvious na kung anong gagawin noon, hindi ba? Mangingikil lang yon. no comment ang mga suspect na kapwa kinasuhan ng usurpation of authority. Napakarami pong report ng mga scammer
buong bansa yan kine-claim na sila taga DPWH, nagpapadala ng mga text, humihingi ng pera, kine-claim na ako sila, o kaya mga undersecretary, assistant secretary, regional director. Nakikipagtulungan na tayo sa PNP Cybercrime, sa NBI, pati na rin sa CIDG para mahuli lahat itong mga loko-lokong mga kababayan natin na to. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras. Pinalagan ng abogado ng isa sa mga coach ng Ateneo basketball team ang anggulong homicide at hazing kaugnay ng pagkasawi ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Kabilang sila sa ilang humarap sa National Bureau of Investigation o NBI. Nakatutok si Marisol Abduraman. Unintentional, aksidente at walang may gusto sa pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Yan ang iginiit sa National Bureau of Investigation o NBI kanina ng abogado ni Rinaldo Jacinto na 20 taon ng coach ng Ateneo basketball team. Kaya pinalagan niya ang pagtutok ng Criminal Investigation and Detection Group ng pulisya sa anggulong homicide o hazing. Giit niya, hindi naman na-fight ang dalawa. Hindi hazing yan. Wala namang first part na ng team yan, and it's not a condition for the team. It's just training, exercise, camaraderie lang. Walang torture. Homicide? No. It's an accident. But the excessive exercise given to them, considering... Actually, it doesn't consider it as excessive. It was just simple running, push-up, burpees. It's normal. Hindi na humarap si Jacinto. Iba pang opisyal ng team at mga team player na ipinatawag ng NBI. Maliban kay resigned team manager Christopher Epo Quimpo na tumanggi sa panayam at kay player EJ Capihe. I stand with my Ateneo men's basketball team, mourn our fallen brothers Divine and Rene, and we'll carry them for the rest of our lives. Hindi rin sumipot ang head coach na si Tab Baldwin pero nagpadala siya ng abogado. He was not in a good condition to appear, so the NBA gave us another setting. So we will try to talk to him if mag-appear siya sa next na setting. Why was he not able to appear, attorney? Yun lang po for now. Further statement. But is he okay, attorney? How is Coach Baldwin po? He's okay po. Are you promising also, attorney, your full cooperation sa investigation? Yes, Coach Tab will fully cooperate with all the investigations ongoing po and all the legal procedures. Tinanong din ng abogado tungkol sa aligasyon ng dating asawa ni Baldwin na nag-abiso na siya sa Ateneo noon na hindi ligtas kay Baldwin ang mga bata. Siniseryoso naman umano ang mga aligasyon. Pero we prefer to focus for now sa subject matter ng ongoing investigation. Abogado rin lang ang nagpunta para kay 27 anyos na si Coach Sandro Soriano na sumasa ilalim umano sa counseling kaya hindi nakasipot sa NBI ngayon at sa CIDG kahapon. He's suffering from emotional distress. He's undergoing sessions at the Ateneo Office of Guidance and Counseling. He's not going anywhere. In fact, he wants to face all of this and give his side. He's willing to cooperate naman. Of course. Kanya-kanyang rason ang mga abogado ng mga coach ng Ateneo basketball team na hindi sumipot dito sa NBI ngayong araw. Pero babalik naman daw sila kasama ang kanilang mga kliyente na handa raw makipagtulungan sa investigasyon na ginagawa ng mga otoridad. Kaugnay pa rin ang pahayag ng asawa ni Baldwin. Sinabi kahapon ng pamunuan ng Ateneo de Manila University na wala silang natanggap na anumang reklamo o warning hinggil sa seguridad ng mga estudyante sa paaralan. Nor was there anyone asked to be silent about this. However, we are not dismissing these serious allegations. We will not shield or protect anyone, nor will we allow our integrity to be compromised. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. Dagdag sa mga ebidensyang ihaharap ng impeachment prosecutors laban kay Vice President Sara Duterte ang mga armas niya at ng kanyang mister na hindi umano idineklara sa mga Statement of Assets, Liabilities and Network o SALN. Nakatutok si Jonathan Andal.
52 armas na milyong-milyong piso ang halaga tulad ng shotgun, rifle, revolver at pistol ang pag-aari umano ni Vice President Sara Duterte at kanyang mister na hindi idineklara sa kanilang mga Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN mula 2007 hanggang 2025. Ito ang bagong ebidensyang natisod umano ng House Prosecution Team na ibabala rin nila para idiin si Duterte sa impeachment trial. Si dating Chief Justice Renato Corona ay na-convict on the basis of non-disclosure of properties sa kanya pong SALN. Madidiin ho talagang pangalang Pangulo dito kasi hindi ho niya linista sa kanya pong SALN. Hindi rin po niya dineklara yung kanya pong pag-aari ng mga armas from 2007 up until 2025. Kukunin umanong testigo ang mga nagbenta umano ng armas sa mag-asawang Duterte Carpio at ang PNP Firearms and Explosives Office. Ayon kay Ridon, dapat nasa line item na personal property ang mga armas na ito. E paano kung sabihin ng depensa na nasa others na line item ito sa SALN? I think looking at the others line item for 2019 to date, tingin ko hindi ho sila magkakasya doon po sa kabuuan po ng others. We will look at the valuation expert whether pasok po yun doon sa others. Isinama na umano ng prosekusyon ang ebidensyang ito sa ipinasa nilang pre-trial brief sa Senate Impeachment Court. Karamihan sa 57 inilistang testigo magsasalita tungkol sa confidential funds. Nagsigurado na kami. Bawal ang surprise witnesses. Kung hindi mo yan namarkahan, hindi mo nasama ang pangalan, wala kang reservation, no? They will not be allowed to be presented during the trial. So, hindi naman ibig sabihin na porke nakalagay ka dyan o ipepresenta ka na. So mas maganda na yung sobra yung ilalagay mo kesa sa kulang. Isa umano si dating Senador Antonio Trillanes IV sa kanilang high-profile witness. May mga hostile witness din umano mula sa Office of the Vice President at DepEd at mga testigong kapareho sa ihaharap din ng defense team batay sa pre-trial briefing ng huli. Natatawa naman anya si Ridon sa hiling ng defense team sa Senate Impeachment Court na huwag isama sa pagliliti sa mga ebidensyang hindi naman kasama sa original na impeachment complaints gaya ng AMLAC report sa bank records ng mag-asawang Duterte Carpio. Nakakatawa yun. Kasi ang totoo naman ho, nothing prevents the House Committee on Justice, nothing prevents the articles of impeachment, nothing prevents anyone from actually submitting new evidence, new information up until the pre-trial proceedings. Wala pang tugon ng mag-asawang Duterte Carpio sa mga bagong paratang. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras. Good evening mga kapuso! Short but sweet ang special na pagbisita ni Marian Rivera sa set ng pinagbibidahan ng kanyang asawa na si Dingdong Dantes. Di lang dyan nasa-presa si Dingdong dahil meron ulit siyang international nomination. Makichika kay Nelson Canlas. Shook si The Master Cutter star Dingdong Dantes sa espesyal na bumisita sa set ng kanilang serye. None other than ang misis niyang si Marian Rivera. Para complete experience kahit na short surprise visit, inilibot pa ni Dingdong si Marian sa tailoring shop ng karakter niyang si Atoy. Welcome to Mount Hello. Ano mo ba paggawa ng bestida? Ano yan? Very happy naman ang co-stars ni Dingdong na sina veteran actress Rio Locsin, Sienna Stevens at Charlie Fleming sa pagdalaw ni Marian. Mamaya pagkatapos ng 24 oras, humanda ng mapa anak ng sinulit sa ipapakitang galing ni Atoy sa panibago niyang misyon sa paghahanap ng mga babaeng nawawala dahil kinidnap ng nakilala online. And speaking of galing, nominated muli si Dingdong para sa Outstanding Asian Star Philippine category sa 21st Seoul International Drama Awards ngayong taon. Hindi ito ang unang pagkakataon ni Dong dahil nanalo na rin siya last 2020 para sa pagganap niya sa Philippine adaptation ng Descendants of the Sun. Kasama rin sa nominated ni Dong this year ang leading lady sa The Master Cutter na si Max Collins. Mula naman sa cast ng GMA Afternoon Prime Series na Kamao, nominado rin sa Outstanding Asian Star in the Philippines sina Anton Vinson, Roy Vinson,
Katrina Halili at Ami Austria. Pwedeng bumoto ang fans sa Seoul International Drama Awards sa pamamagitan ng app na Idol Champ hanggang July 14. This October 8 ang awarding sa Seoul, South Korea. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. Susunod! 7 estudyante sa Cavite sugatan sa pagwasiwas ang kutsilyo ng isang grade 8 student. 18 ex-bodyguard ni Zaldico at 4 na bagong witness. Naglahad ng karagdagang mga detalye sa umunoy hatiran ng maletang may lamang pera. At bukod sa sunod-sunod na concert abroad, sex bomb Rochelle Pangilinan mapapalaban din soon sa pag-arte. Walang patid na pagtutok dito lang sa 24 oras. GMA News Online, right at your fingertips. Hindi ka mahuhuli dahil dadalhin ka sa pinakamaiinit na balita. Nasaan ka man, nasaan man ang balita. 24/7. Just one click away. Visit gmanetwork.com/news or gmanews.tv. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyo totoo. Tinatayang 3 ang namamatay kada araw sa Pilipinas dahil sa pagkalunod. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, tigmahigit 3,000 ang drowning fatalities noong 2023 at 2024. Sa katunayan, sa ating bansa, ang pagkalunod ang nangungunang sanhi ng preventable injury-related deaths o yung mga insidenteng pwede naman sanang mapigilan sa pamamagitan ng pag-iwas sa panganib at pagpapatupad ng mga pulisiyang pangkaligtasan. Ayon naman sa World Health Organization, 6 hanggang 7 sa bawat 1,000 namamatay sa Pilipinas ay dahil sa accidental drowning, na siyang itinuturo ng Aurora Police Provincial Office na dahilan sa pagkamatay ng players ng Ateneo de Manila University na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Meron po sila activity na kung saan lumalakad po yung mga players natin sa dagat, sa may tabing dagat, ang mga nasa hanggang kita po yung lalim ng tubig at bigla na lang po silang napunta sa malalim na parte. Bigla silang tinangay ng current papunta po sa mas malalim na lugar ng dagat. Ang paghahalintulad ng Aurora Police sa sinapit ni Baterbonia at Adili ay kahalintulad ng mga natatangay ng rip current sa dagat. Ano nga ba ang rip current at paano makaliligtas mula rito? Kapag humahampas ang alon sa dalampasigan, ang naiipong tubig ay naghahanap ng pinakamabilis at pinakamadaling lagusan pabalik ng dagat. Kaya kapag mas mataas ang hampas ng ilang alon, ang tubig ay dumadaloy pababa sa pagitan ng mga ito at umaagos pabalik ng dagat. Dito nabubuo ang rip current. May pagkakataong tumitigil ito sa malapit sa dalampasigan. Pero kung minsan ay umaabot ito ng hanggang ilang metro mula sa shoreline. Ang pinakadelikadong uri ng rip current ay yung nabubuo dahil sa sandbars.
Kapag kasi tumatama ang tubig dagat dito, lumalaki ang mga alon. Ang peligro ay nag-uugat sa pabago-bagong hugis at taas ng sandbar. Kapag nagkaroon ito ng gap, mas matataas ang alon sa gilid ng siwang. Ang resulta, nagsisilbi itong parang imbudo kung saan mabilis na umaagos ang tubig pabalik sa dagat. Ang bilis ng tubig dyan ay umaabot sa hanggang 8 feet per second. Kahit ang Olympic swimmers, hindi kayang labanan ng rip current ayon sa National Oceanic and Atmospheric Administration. Kaya tinatawag ang mga ito bilang drowning machines. Ang Pacific Ocean ay prone sa rip currents dahil sa malalaking alon doon at mayaman ang karagatan sa coral reefs, sandbars at mabatong headlands. Ang Dipapulaw Aurora, kung saan nag-draining sina Baterbonia at Adili, ay nakaharap sa Pacific Ocean. Ayon naman sa mga eksperto, may paraan para matukoy ang rip current at maiwasan ang peligrong dulot nito. Mas madilim ang kulay ng tubig at Naghain ng petisyon sa Korte Suprema ang 9 na senador mula sa Cayetano Block para ibalik ang Senado sa dati nitong estado bago ang ikinasang sesyon noong June 3. Yan yung sesyon kung kailan binakante ng binansagang new majority ang lahat ng posisyon sa Senado. Nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Mel, sa bisperas nga ng special session ay nagpapatuloy po ang tunggalian sa liderato ng Senado. At ngayong araw nga po ay dumulog sa Supreme Court ang 9 na senador na kinabibilangan ni Senador Alan Peter Cayetano para ireklamo ang ilan nilang kasamahan na umunay lumabag sa saligang batas. Isang araw bago ang pinaplanong special session ng Kongreso bukas, dumulog sa Supreme Court ang ilang senador mula sa Cayetano Block para hilingin na maglabas ng status quo ante-order para ibalik ang Senado sa dating kondisyon nito bago ang June 3 proceedings kung saan nagsesyon ang grupo ng 12 senador na nauwi sa pagdedeklarang bakante ang lahat ng posisyon kabilang ang Senate President. Matatandaan noong araw na yon, naluklok si Senador Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore at Acting Senate President. Nangyari ito matapos dumalo sa sesyon si Senador Cheese Escudero bilang ika-12 senador na para sa Gatchalian Block ay sapat na bilang para magkaroon na ng quorum. Respondents sa petisyon ang 12 senador ng Gatchalian Block, pati na ang itinalaga nitong Senate Secretary na si Renato Bantug at Sergeant at Arms na si Alfredo Corpuz. Pinapadeklara sa petisyon na null and void ang ilang hakbang ng Gatchalian Block gaya ng sesyon noong June 3. Ang pagdedeklarang may quorum o sapat na bilang na senador noong araw na yon at pagdedeklarang bakante ang lahat ng posisyon, maging ang pagluluklok ng ilang personalidad sa mga komite, pati na si Senador Juan Miguel Zubiri bilang Majority Leader at maging ang pagluluklok ng Senate Secretary at Sergeant at Arms. Hiniling din nilang patigilin ng Supreme Court ang lahat ng respondent, kabilang ang committee chairperson ng Gatchalian Block sa kanilang mga aktibidad, kaugnay sa mga nasabing posisyon at opisina. Pinapahinto rin ang respondent sa pagpapatupad ng mga resolusyon at pinababalik ang mga senador, officers at personnel sa kanilang mga posisyon at duty bago ang June 3 proceedings. Pinababasura rin ang ginawang adoption ng Senate Resolution 48 na nag-ambyenda sa Rules of Procedure of Impeachment Trials na nagbibigay daan sa eleksyon ng presiding officer ng impeachment court. Hiniling din nila sa Supreme Court na ibalik si Cayetano bilang Senate President, si Loren Legarda bilang Senate President pro tempore, at maging ang Senate Secretary at lahat ng chairman ng komite. Kapansin-pansin naman na 9 na senador lang ng tinaguriang Cayetano Block ang dumulog sa Korte Suprema. Hindi kasama sa petitioner si Senador Joel Villanueva at Senador Mark Villar na umuugong na posibleng umanib sa new majority. Hiningan pa namin sila ng reaksyon. Katwiran pa ng petitioner sa Supreme Court, nararapat aksyonan agad ng Supreme Court ang kanilang petisyon dahil may genuine issues of constitutionality na dapat matugunan. We have faith that the issue is something
That is very important not only now but in the future. The issue will determine our kind of democracy, our kind of government. Bukas nakatagdang magsagawa ng special session ng Senado at Kamara. May listahan ng legislative measures na nais ng Malacanang na maipasa. Pero posible ring makapagluklok ng bagong Senate President habang nakasesyon. Bukod kasi sa 12 senators ng Gatchalian Bloc, nagsabi na si Villanueva na dadalo siya sa sesyon. 13 boto ang kailangan para makapaghalal ng bagong Senate President. Kung 13 na sa kanila, congratulations. We know how you got it, sa pananakot, panunuhol, sasabihin, ikukulong. But sabi namin na anytime na 13 kayo na mamuno. Pero hindi magbabago principle namin. Walang katiyakan sa ngayon kung dadalo ang Cayetano Bloc sa special session. Ang special session, we continue to discuss, but obvious sa amin, ang target dito ay kunin ang Blue Ribbon Committee at i-secure yung Senate presidency. Patuloy namin hinihinga ng reaksyon si Gatchalian at mga senador ng New Majority. Pero sa naunang payag, sinabi ni Gatchalian na umaasa siyang dadalo ang Cayetano Bloc sa sesyon bukas. Tumanggi siyang magkomento kung 13 na ang kanilang hanay bukas. Huwag natin sayangin yung special session dahil this is an opportunity sa atin na matapos yung mga nabinbin. That's why importante na yung mga senators natin maka-attend. So paano kung hindi sila umattend, yung block nila, makakapagpatuloy pa rin kayo? Yes, because of the yung Avellino case, may quorum tayo. Patuloy namang mahigpit ang seguridad sa Senado sa gitna ng umunay banta na posible umanong may kaugnayan sa destabilization ng gobyerno. Nagsagawa rin ng comprehensive security survey and inspection ang pulisya. Based on our communication with AFP and PNP, it's possible na destab related siya. But I won't go into the details. Mel, bukas 9 a.m. ang special session at maaasahan daw po na patuloy na mahigpit ang seguridad dito sa Senado. Mel? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Reaksyon ni Senador Ping Lacson sa inihaing petisyon sa Korte Suprema ng grupo ni Senador Alan Peter Cayetano, dapat daw mas maaga nila ito inihain. Anya, dapat binigyan ng sapat na panahon ng korte para pag-aralan ng issue. Sa halip, inihain nito isang araw bago ang special session. Tanong ni Lacson, balak ba ni Cayetano na gumawa ng eksena bukas? At sabihin, nakabinbin pa ang kanyang petisyon sa Korte Suprema kaya maaari pa siyang kumilos bilang Senate President? Hindi raw dapat pumayag ang majority bloc na mangyari ito. Sugatan ng 7 grade 5 students sa Cavite matapos magwasiwas ng kutsilyo sa loob ng sinid-aralan ng isang grade 8 student. Nakatutok si Dano Tingkungko. Imbis na nasa mga klase, nasa ospital ngayon ang 7 grade 5 students ng isang private school sa General Trias, Cavite. Tinamaan sila ng iwinasiwas na kutsilyo ng isang grade 8 student kanina. Sa classroom po ng grade 8, pinasok po niya yung classroom po ng mga grade 5. Nasa meeting daw po yung mga teachers during that time. Bigla na lang daw po yung appearance po ng grade 8 and then yun na nga po, may mga nahagip po siya ng kitchen knife po yung dala-dala po. Isinantabi agad ng pulisya at ng City Hall ang anggulong bullying o away sa pagitan ng nanaksak at mga biktima. Hindi umano kilala ng mga biktima ang nagwasiwas ng kitchen knife na 14 anyos na transferee. Wala po. Talagang at peace po yung situation po nung morning na yon. Sa pagkakausap ko po, maiksing pa naman pagkakausap ko doon sa aspect, ay dala po niya yung parang mula sa bahay po nila, may ganyan siya parang kitchen knife. No? Kaya naipasok niya sa bag, nakabalot po ito eh. Wala naman po talaga sa ng lahat na may mangyayaring ganito po. Sa likod ang sugat ng 7 biktima. 2 sa kanila ay nagtamo ng mas malalim na sugat kaya inoperahan pero maayos na ang kondisyon. Nabigla sila, pinasok sila sa room nila, nag-start po yung parang pananakit.
So lahat sila ay halos, actually karamihan majority po ay sa likod po ang tama. Sinagot na ng City Hall ang pagpapagamot sa mga sugatan bukod pa sa pagbibigay ng psychosocial first aid sa mga biktima, suspect at mga nakasaksi sa insidente. Huwag sila mag-alala, mahalaga ho ay ligtas ang mga bata. Parang po sa akin, kaya nga po medyo nakasuffer yata sa depression yung bata. Kaya nga po ang recommendation ng aming social worker ay dalhin po yung bata ngayon. Ang bata po ay nasa National Center for Mental Health, no? Kasi pinapa-assess po natin at kung bakit nga, no? At what triggered dito sa nangyari sa bata. Ayon sa pulisya, walang CCTV sa classroom at school building na hindi na rin kinordonan dahil menor de edad naman nila ang mga sangkot. Pero pinaiimbestigahan pa rin ng City Hall sa pulisya at DepEd Regional Office ang insidente para hindi na maulit. Yung security guard po nila nasa labas na po ng building po. That's one thing po na tinitingnan po namin. Maybe there's something that we have to improve with regards to the security of that school. Legal instructions po ang lahat ng public schools na kung maaari ay mag-acquire na sila ng mga metal detectors, no? And mag-random check po tayo ng mga bags ng mga bata starting tomorrow. Wala pang pahayag ang pamunuan ng private school na nagpauwi ng mga estudyante ngayong araw. Dano Tingkong, Nakatutok, 24 Oras. Inasahang tatalakayin sa special session bukas ang ipinasang anti-political dynasty bill ng Kamara. Pero giit ng ilan, kabilang ng mga ilang business group, pro-dynasty ang panukala dahil papayagan pa rin ang magkakaanak sa iba-ibang posisyon sa iba't ibang lugar. Nakatutok si Maki Pulido. Sa pagtawag ni Pangulong Bongbong Marcos ng special session ng Kongreso bukas, isa sa mahalagang panukalang nais niyang maipasasana ang isang anti-political dynasty law. Bagay na nakasaad sa saligang batas pero hindi maipasapasa ng Kongreso sa loob ng 40 taon. Kaya sa politika sa Pilipinas, merong mga lugar kung saan iisang pamilya ang humahawak ng iba't ibang pwesto. Halimbawa, governor ang isa, congressman ang kanyang asawa at mayor ang kanyang anak. Pero sa isang pahayag ng multi-sectoral groups, mariin nilang tinututulan ng House Bill 8389 na ipinasa ng Kamara sa third and final reading. Panawagan nila sa Senado, huwag aksyonan ang tinawag nilang pro-dynasty bill. Hiling din nila kay Pangulong Marcos, i-veto ang panukala bago pa ito may sa batas. Ang pahayag nilagdaan ng 7 grupo kabilang ang business groups, PPCRV at iba pa. Sa halip daw kasing ipagbawal, ginagawa nitong institusyon ang malalim na kontrol sa politika ng iilang pamilya. Maaari pa rin kasing sabay-sabay maghawak ng mga posisyon ng mga miyembro ng isang pamilya sa national at local. Maaari pa rin ang pagpapasa ng pwesto sa kamag-anak o kaya ay position switching o ang pagpapalit ng pwestong tatakbuhan. At walang restriction ang lagpas sa second degree na magkakamag-anak. Nagbabala rin ang Makabayan Bloc sa Kamara laban sa kasalukuyang bersyon ng panukala. Hindi raw kasi nito tahasang ipinagbabawal ang political dynasty. Kaya sa isang pahayag, hinimok nito ang publiko na magbantay sa pagsasabatas nito. Ang susi nito ay yung papel ng publiko na itulak ang Kongreso at ang Marcos Jr. administration na magsabatas ng isang genuine anti-dynasty bill. Sabi ng political analyst na si Professor Jean Encinas Franco, mas mabuting huwag na itong may sabatas hanggat may tunay na batas na masosolusyonan ng paghahari ng iisang angkan. Ito ay demonstration ng kanilang mahigpit na pagyakap sa sistema ng political dynasty at hindi nila ganun na lang pwedeng bitawan ito. Hinihinga namin ng reaksyon ng Kamara at Senado kaugnay ng isyung ito. Pero nang ipinasang panukala, ipinagtanggol ng sponsor nito na si Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto ang pagpasa sa anti-political dynasty bill. Ito pong batas na to hindi naman po perfect eh. Kailangan po natin yung balansihin between our attempt to define what anti-political dynasty as stipulated in the Constitution
and as well as those uphold, laws that might preserve and protect the right of individual to elect their leaders, and as well as for individuals also to run and participate. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras. Tutukan! German President bumisita sa Pilipinas at nagpahayag ng suporta sa usapin ng sigalot sa West Philippine Sea. At ilang dating Ateneo men's basketball players inilahad sa PNP CIDG ang mga pinagdaanan sa training sa ilalim ni Coach Tab Baldwin. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng 24 Oras. Ang real-time na balita, mapapanood rin sa GMA News Live Stream. Aktual na pag-alis si Senador Bato de la Rosa, Senado ng madaling araw ng May 14. Para sa taong bayang gutom sa balita. Kayo ba? Pwede rin na sumama na walang gulo. The motion is approved by unanimous vote. Bubusugin namin kayo sa bawat live stream. Kaya mag-subscribe at follow na sa aming YouTube channel, Facebook page. Dahil ang bawat Pilipino may karapatan sa napapanahong balita. May dalawang yugto ang proseso ng impeachment. Una, ang pagsisimula o initiation na nasa ilalim ng kapangyarihan ng House of Representatives o Kamara. Kapag 1/3 ng mga kongresista ang sumang-ayon sa Articles of Impeachment, ang opisyal ay ituturing ng impeached. Ang ikalawang yugto naman ay ang paglilitis na o trial na siyang gagawin ng Senado. Dito, dedesisyonan ng mga senador na tumatayo mga senator judges kung ang impeached official ba ay maa-acquit o maa-absuelto o kaya naman ay makokonvict o matatanggal sa pwesto. Ang impeachment trial ay hindi katulad ng mga sibil o kriminal na mga paglilitis dahil isa itong politikal na proseso. Kaya nga sa halip ng mga huwes o judge ang nagbibigay ng hatol, mga mambabatas na inihalal ng mga mamamayan ang gumagawa nito. Paano nga ba gumugulong ang isang impeachment trial? Sa impeachment trial, nililitis ng Senado ang impeached official batay sa Articles of Impeachment o ang mga batayan kung bakit na-impeach ang isang opisyal. Magsisimula ang trial sa panunumpa ng mga senator judges. Nagagawin nila ang kanilang tungkulin ng walang bias sa kanilang kapartido o kakampi sa politika. Sunod na pasasagutin ng impeached official kung guilty ba siya o not guilty sa bawat ground sa Articles of Impeachment. Pwede itong sagutin mismo ng impeached official o pwede siya magpadala ng kinatawan o abogado para ipahayag ang kanyang tugon. Kung tatangging sumagot o disisipot ang impeached official, itutuloy pa rin ng Senado ang paglilitis ng parang sumagot siya ng not guilty. Sunod na pakikinggan ng Senado ang argumento ng mga abogado at testigo sa bawat panig. Dahil ang House of Representatives na nag-impeach official, mga kongresista rin ang bubuo ng panel of prosecutors. Pwede silang tulungan ng private prosecutor pero pangangasiwaan pa rin sila ng mga kongresista. Sa panig naman ng impeached official, dedepensahan siya ng kanyang mga piniling abogado. Matapos marinig ang bawat panig, boboto ang Senado sa bawat ground ng impeachment. Kailangan nating tandaan na kapag nagdesisyon na yung mga senator judges, hindi nila kailangan yung proof beyond reasonable doubt tulad sa mga kasong kriminal. At hindi sila nakatali dun sa mahigpit na panuntunan sa ebidensya tulad sa mga regular na korte. At ang kanilang pasya ay nakasalalay lamang sa kanilang sariling panghuhusga at konsensya bilang tumatayong mga hukom. Sakaling mapawalang sala ang impeached official, pwede siyang magpatuloy sa kanyang pwesto. Pero pwede ulit siyang sampahan ng panibagong impeachment complaint sa mga susunod na taon. Kung siya naman ay makokonvict, matatanggal siya sa pwesto at hindi na kailanman pwedeng humawak ng anumang tungkulin sa gobyerno.
Ang desisyon ng mga senator judges ay hindi pwedeng iapela dahil ito ay isang eksklusibong kapangyarihang politikal ng Senado. Ibig sabihin, hindi pinapayagan yung paghahain ng mga motion for reconsideration. Maging ang Korte Suprema, hindi pwedeng questionin o baguhin ang desisyon ng mga senator. Panibagong mga personalidad ang idinawit ng nagpakilalang 18 dating bodyguard ni dating Congressman Zaldico sa kanila umunong paghatid ng mali-maletang pera. Pero ang pagharap nila sa media na unang sinabing pagdinig umano ng Senate Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block, nauwi sa pagiging ordinaryong press con dahil wala namang senador na nakarating. Nakatutok si Ian Cruz. Bago pa mag-alas 9 ng umaga, maraming Duterte supporters na ang natitipon sa tapat ng isang events place sa Mandaluyong City. Sa lugar na ito, sinabi ni dating Congressman Mike Defensor na magaganap ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee hearing ng Cayetano Block ukol sa flood control scandal. Hindi kaagad nagpapasok sa lugar. Dumating si Senadora Amy Marcos pero di rin nakapasok. Itinalaga sa lugar ang anti-riot police ng Eastern Police District dahil mas tumarami pa ang mga tao sa MRT Ortigas Station at sa sidewalk ng EDSA Mandaluyong southbound. Mag-aalauna na ng hapon ang papasukin ng media at vloggers sa events place. Walang namataan na senador kaya mala press conference na lang ang naganap. Nauna na ring sinabi ni Senador Erwin Tulfo ng Blue Ribbon Committee ng Gatchalian Block na pinag-aaralan nila ang paghahain ng reklamong usurpation of authority kung itutuloy ang pagdinig. Ayon kay Defensor, batidaan nila ang nangyayari sa Senado at ang special session anya ay para sa liderato ng Senado at para makuha ang Blue Ribbon Committee kaya magsasalita ang mga dating sundalo na dating mga bodyguard ni dating Congressman Zaldico. Kaya po minabuti namin na kunin na ang pagkakataong ito dahil maaaring ito na ang huling pagpapahayag ng ating mga butihing sundalo, ang ating mga bayani na nagsalita noong unang Blue Ribbon Committee hearing. Ngayon may karagdagan na 4. Naintindihan naman ni Attorney Levy Baligod kung bakit wala ang mga senador. Naiparating po sa amin na matindi ang panggigipit, pananakot, kaya hindi yata sila nakarating ngayon. Maliban sa 18 dating bodyguard ni dating Representative Zaldico, 4 na bagong witness ang kasama ni Baligod. Isa sa kanila ang dati raw sundalo na si Jeron Valderrama na kasama raw na nag-deliver ng mali-maletang pera kay dating Speaker Martin Romualdez, pati na kay Senador Erwin Tulfo noong siya'y kongresista pa lang. Nabanggit niya rin si Comelec Chairman George Erwin Garcia sa nahatiran ng pera. Ang una pong lumapit sa amin ay yung driver niya. Then, binuksan ni Martic yung doon sa right slide door, inabot sa driver ni George Garcia. Then, pagkalagpas po ng mga ilang metro, magkasalubong po sila ni George Garcia. Then, lumapit din po si Chairman George Garcia. Then, binuksan po ulit ni Martic yung sliding door. Then, inabot po yung receiving copy. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ni Romualdez at Tulfo, pero nauna na nilang itinanggi ang mga paratang. Si Garcia, pinasinungalingan ang sinabi ng bagong witness. Anya, hindi na nagtutugma ang mga sinasabi nila dahil dati 4 na maleta daw ang binigay sa kanya. Ngayon, bag na maliit na lang. Mahirap anya kung may nagdidikta lang kung ano ang sasabihin at ano naman anya ang kinalaman niya sa flood control. Iba't ibang larawan naman ang ipinakita ng mga ex-bodyguards patungkol sa mga maleta deliveries. Meron ding larawan ang mga tagpo sa hangar na pag-aari ni Ko sa Misibis Aviation and Development Corporation. Kabilang na ang larawan doon ni na Senador Kiko Pangilinan at Mrs. na si Sharon Cuneta kasama ang mga empleyado umano ni Ko. Pero walang ibang binanggit na detalye ang mga dating bodyguard ni Ko. Sinisika pa namin makuha ang panig nila. Isa naman sa mga dating tauhan ni Ko, idinetalye ang paghahatid daw ng mali-maletang pera sa bahay ni dating Senate President Cheese Escudero. Noong 2024, mula Horizon Homes, BGC, kasama ako sa convoy papunta sa convoy ni Zaldico bilang security detail at pupunta kami sa bahay ni Senator Francis Cheese Escudero sa New Manila. Naghatid kami ng 4 na malita na may iba-ibang sukat.
Matatanda ang kaalyado noon ni Senador Alan Peter Cayetano si Escudero hanggang nakiisa ito sa pagluklok sa grupo ni Senador Win Gatchalian. Sinisika pa naming makuha ang panig ng senador. May larawan din si dating PNP Chief at ngayon MMDA General Manager Nicolas Torre III kasama ang mga witness. Ayon sa kanila, panahon ito nang hinihikayat sila na kontrahin ang naging pahayag ni Orly Guteza sa Senate Blue Ribbon Committee noong 2025. Wala pang tugon sa aming si Torre kaugnay sa akusasyon. Ilang media personality rin ang binanggit ng ilan sa kanila na dinadalhan umano ng perang naka-paper bag sa utos ni Ko. Kabilang dyan ang mamamahayag na si Arnold Clavio. Na-assign po ako sa isang PR na taga-media na si Bernard Peralta. Doon ko po nakita yung mga nabibigyan po ng mga paper bag na mga anchor na mga taga-media. Kagaya po ni Arnold Clavio, at doon lang po muna at sa affidavit ko na lang po yung... Binanggit din ng kolumnistang Simon Tulfo, pero tinawanan lang ni Tulfo ang aligasyon. Paano raw magkakasya ang limpak-limpak na salapi sa isang supo? Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Sa isang paya, itinanggi naman ni Arnold Clavio ang alegasyon ng ex-bodyguard ni Ko. Tinawag niyang mga kasinungalingan ng bintang na anya'y nakakatawa at nakakalungkot. Haharapin daw niya ito ng walang takot at hinamon ang nagbintang na maglabas ng ebidensya. Hindi raw siya natatakot at wala raw siyang tinatago. Sa korte na lang daw sila magkita at doon daw nila ulitin ang kanilang mga anyay walang kakwenta-kwentang bintang. Naglabas din ang pahayag ang GMA Network ukol sa bintang ng ex-bodyguard ni Ko kay Clavio. Ayon sa GMA Network, siniseryoso nito ang mga bagay na may kinalaman sa integridad ng mga mamamahayag nito. Susuriin ng network ang usapin. Nananatili rin ang paninindigan ng GMA Network sa responsableng pamamahayag. Nanawagan din ito sa publiko na huwag gumawa ng mga konklusyon base sa mga hindi verifikadong impormasyon. Binatikos naman ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang ginagawang pag-anunsyo ni dating Congressman Mike Defensor na magkakaroon ng hearing ang Senate Blue Ribbon Committee. Ani Gatchalian, hindi naman chairman ng Blue Ribbon Committee si Defensor at hindi senador para sabihing mayroong pagdinig ang komite. Pinag-aaralan na raw nila ang legal na aksyon laban kay Defensor. Linoloko niya yung taong bayan. Hindi tama yun. Dahil pag linoloko niya, ginagamit niya ang titulo ng Senado, hindi tama yun dahil panloloko ang ginagawa niya. Nagbabala naman si Senador Kiko Pangilinan kasunod ng mga pagpapakita ng larawan niya at kanyang kabiyak na si Sharon Cuneta sa press conference ng mga ex-bodyguard ni dating Representative Zaldico. Sabi ni Pangilinan, pananagutan ng anyay mga nagpa-presko ng paninirang ginagawa nila, pati na ang pagdamay sa kanyang pamilya. Puro pasaring, alegasyon at palabas lamang anya mga ito. Gusto lamang anyang mantsahan ang naiulat na pag-upo niya bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Subcommittee na mag-iimbestiga sa flood control scam. Dagdag ni Pangilinan, walang basihan ng anyay tangkang pagdungis sa kanyang pagkatao. Kinuhanan na rin ng pahayag ang ilang dating manlalaro ng Ateneo de Manila University men's basketball team kaugnay sa kanilang karanasan sa mga team building sa ilalim ni Coach Tab Baldwin. Yan ang tinutukan ni Oscar Oida. Halos magkakasunod na dumating ang 10 dating manlalaro ng Ateneo de Manila men's basketball team sa tanggapan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa Camp Crame. Inimbitahan sila para magbahagi ng alam at karanasan kaugnay ng mga nilahukan nilang team building sa ilalim ni Coach Tab Baldwin sa mga nakaraang taon. At umano'y pareho sa ikinasarin sa Dipakulaw, Aurora, Kamakailan kung saan nasawi sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Halos buong maghapon sila sa tanggapan ng CIDG at lumabas pasado alas 4 ng hapon. Pero tanging abogado ng ilan sa kanila ang nakipag-usap sa media. Bagaman hindi idinatalye kung ano ang mga binanggit sa CIDG.
They gave their statements and iasa na po natin sa gulong ng batas kung anong mangyayari. Yes, definitely. They gave their statements freely. Wala ring humarap sa media mula sa CIDG. Pero sa isang pahayag ay tiniyak ng Philippine National Police o PNP na nakatutok ang CIDG sa investigasyon at magbibigay lang ng update kung may pag-usad dito upang mapanatili ang integridad ng kaso. Posibleng sa susunod na linggo ang sunod nilang briefing. Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Sinagot ng MVP Sports Foundation ang sinabi ng PNP-CIDG na napag-alaman nilang ang Ateneo Basketball Team ay pinatatakbo umano ng isang foundation ng kumpanyang Smart Communication. Sa isang pahayag, nilinaw ng presidente ng foundation na hindi nila pagmamay-ari ang Ateneo Men's Basketball Team at hindi rin nila ito minamanage. Limitado lang daw sa pagpupondo ang kanilang papel sa pagsuporta sa mga sports programs. Ang MVP Sports Foundation ang namamahala sa mga sports initiatives ng MVP Group kung saan kabilang ang Smart Communication. Kinumpirma naman ng MVP Sports Foundation na empleyado ng Smart Communications ang nagbitiw na team manager na si Epo Kimpo. Pero naglilingkod daw ito sa Ateneo Basketball Team sa kanyang sariling kapasidad. At sa pwestong ito, nasa ilalim si Kimpo ng otoridad at direksyon ng Ateneo de Manila University at mga opisyal nito. Nagpasalamat si Pangulong Bongbong Marcos sa pagpanig ng Germany sa Pilipinas kaugnay sa usapin ng West Philippine Sea. Sinabi niya yan sa state visit ng German President na ngayon na lamang ulit nangyari matapos ang mahigit 6 na dekada. Nakatutok si Ivan Mayrina. 1963 pa nang huli bumisita sa Pilipinas ang isang German president. Kaya sa kanyang state visit ngayong araw, binanggit ni Federal Republic of Germany, President Frank-Walter Steinmeier, ang ilang pagkakatulad ng dalawang bansa. That is, unbelievable because when we are comparing our political and international positions, we are very close. We have good trade relations. We are defending the rules-based order. We are defending the United Nations, the international laws. Partikular naman pinasalamatan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpanig ng Germany sa Pilipinas sa usapin ng sigalot sa West Philippine Sea. I thank Germany specifically for consistently and publicly expressing its support for Philippine efforts to uphold the rule of law in South China Sea, including by calling on all parties to abide by the final and binding 2016 arbitral award. May 45,000 na Pilipino sa Germany na doon na nagtatrabaho at naninirahan, karamihan mga professionals at marami rin ng healthcare workers. Magandang modelo raw ng migration ang kwento ng mga Pinoy doon na nakahanap ng maganda at maayos sa buhay. Ang Germany ang pinakamalaking trading partner ng Pilipinas sa mga bansang miyembro ng European Union at maraming malalaking German companies ang may operasyon sa Pilipinas. Sa paghikayat na palaguin ang kalakalan at pamumuhunan sa Pilipinas, tinanong ang Pangulo tungkol sa issue ng korupsyon sa bansa at kung gaano siya kaseryoso na sawatain ito. So we have to find those who are found to be part of this system of corruption, that they will be punished and that they will provide restitution to the Filipino people, because what they have taken is not my money or your money or a company's money. It's the money from the people. And that is the worst sin of all, as far as I'm concerned. That's the worst form of corruption, as far as I'm concerned. And so, yes, there could not be a more serious subject in the discussions in my government right now. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Abangan! Alegasyong hinaharang umano ng magkapatid na Mark at Camille Villar ang alignment ng LRT-1 Extension Project. Iniimbestigahan ng Ombudsman. At pag-angat ng seabed at paglitaw ng tila lawa sa Davao Occidental at Sarangani kasunod ng magnitude 7.8 na lindol, babalik pa ba sa normal? Kuya Kim, ano na? Dito lang sa 24 oras.
GMA News Online, right at your fingertips. Hindi ka mahuhuli dahil dadalhin ka sa pinakamaiinit na balita. Nasaan ka man, nasaan man ang balita. 24/7. Just one click away. Visit gmanetwork.com/news or gmanews.tv. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyo totoo. Alam nyo ba, sa 64 na party list representatives sa Pilipinas, nasa kalahati ay may koneksyon sa political dynasties. Pero bakit nga ba may nakaupong party list representatives sa Kongreso? Ayon sa Article 6, Section 5 ng 1987 Constitution, ang Kongreso ay dapat binubuo ng hindi hihigit sa 250 miyembro, maliban kung itinakda ng batas. 20% naman ng kabuuang bilang ng mga kinatawan ay dapat nagmula sa party list, mula sa national parties or organizations, regional parties or organizations, at sectoral parties or organizations, gaya ng mga manggagawa, magsasaka, kababaihan, mga katutubo, transport groups at iba pa. Pero habang tumatagal, tila nagbabago ang mukha ng party list system. Base sa pag-aaral ng GMA News Research, hindi bababa sa 30 incumbent party list representatives ay may kamag-anak na kasalukuyang may hawak na elective positions. Kabilang dito ang mga kamag-anak ng Pangulo at Pangalawang Pangulo na sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ay parehong may kaanak na nakasecure ng party list seats sa Kongreso. Party list system, naging entry point na raw ng political dynasties? Itinuturing na political dynasty ang isang pamilya kung may 2 o higit pang miyembro nila ang nahalal sa pwesto sa 2 o higit pang eleksyon. Ayon sa datos ng Philippine Center for Investigative Journalism, isa sa bawat 4 na party list representatives ay may kamag-anak sa Kongreso, Senado o pareho. At kalahati ng party list groups ay kontrolado na ngayon ng political dynasties. While families in politics is nothing new, not only in the Philippines but in other countries, nakakabahala dahil kung 80% ng lahat ng nasa politika, lahat ng nahalal sa national at local level ay miyembro ng angkan ng political dynasty. Matatawag pa ba nating demokrasya ito? Diba? Hindi. Ayon kay Dr. Julio Tihanki, Professor of Political Science and International Studies ng De La Salle University, nagkaroon umano ng kalituhan sa definisyon, implementasyon at interpretasyon ng party list system. Dahilan para mas maging bukas ito sa pagpasok ng political dynasties. The first is the definition. There was a confusion in defining whether the party list is sectoral or proportional representation. The second one is implementation because Mga kapuso, perwisyo na. Sanhi pa ng aksidente ang mga nakausling bakal sa gitna ng isang tulay sa Laguna. Idinulog yan sa inyong Kapuso Action Man. Sa aksidente raw na uuwi ang pagdaan sa tulay ng Bai 2 sa barangay San Agustin, Bai, Laguna. Gaya ng nangyari sa 2 sakay na motorsiklong ito na sugatan makaraang sumemplang sa lugar kamakailan. Ang dahilan ng aberya ang nagpusliang mga bakal sa gitna ng tulay. Sumbong ng concerned citizen sa inyong Kapuso Action Man. Matagal na raw lumuwag ang mga bakal na nakakabit sa tulay dahilan para magkalasan ito. At kadalasang nagiging mitya ng aksidente sa sandaling madaanan ng mga motorista. Nais ng concerned citizen na maisaayos ang nakababakalang problema. Sumangguni kami sa Department of Public Works and Highways Region 4A. Makaraang matanggap ang sumbong na kapagpadala na sila ng composite team sa Bai 2 Bridge para makapagsagawa ng assessment at verification. Natukoy ng team na nagkaroon na ng wear and tear o sira sa surface joints ng tulay. Dahil diyan, agad silang nagpatupad ng pansamantalang pagkukumpuni sa apektadong sections ng istruktura. Tiniyak din ang opisina na magpapatupad sila ng permanent engineering solution sa lalong madaling panahon para sa long-term safety at structural integrity
ng tulay. Mission accomplished tayo mga kapuso. Para po sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtugo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, Corner Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa namang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak, may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Iniimbestigahan ng Office of the Ombudsman ang aligasyong nakikialam umano ang magkapatid na Senador Mark at Camille Villar sa alignment ng Light Rail Transit Line 1 o LRT-1 Extension Project patungong Cavite. Sa isang panayam, inihayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang ilang bahagi ng aligasyon. Naantala umano ang proyekto dahil nais umano ng magkapatid na Villar na idaan ang riles sa kanilang mga lupain. Sa isang pahayag, mariing itinanggi ni Senador Mark Villar ang aligasyon. Hindi raw niya ginagamit ang kanyang posisyon para sa pansariling interes. Handa rin umano siyang humarap sa investigasyon. Hinihingan pa namin ng pahayag si Senador Camille Villar. Sa wakas, mga kapuso, naiuwi na sa kanyang hometown sa Talacogon, Agusan del Sur ang mga labi ng basketballistang si Rene Baterbonia. Inabot po ng 10 oras ang funeral convoy mula Davao del Norte sa dami ng nag-abang sa dinaanan nito bilang huling pagpupugay mula sa Talacogon. Nakatutok live si JP Soriano. JP. At Emil, mga kapuso, hanggang sa mga oras na ito, walang patid ang pagdating ng mga nakikiramay para sa unang araw ng public viewing para sa pagpapatuloy ng burol ni Rene Bobet Baterbonia dito sa kanyang hometown sa Agusan del Sur. At mas nakilala pa po natin si Ito ang homecoming na nasayang dahil hindi na personal na masasaksihan ng batang sports hero ng Davao Region at Caraga. Ang labi ni Rene Bobet Baterbonia, inabangan mula Davao del Norte. Hanggang Agusan del Sur. Dahil bawat bayan na madaanan, may kanya-kanyang programa. Ang 4 na oras na inaasahang biyahe mula Panabo, Davao del Norte, inabot ng 10. Mag-aalas 2 na ng madaling araw dumating ang labi ni Bobet sa kanyang hometown na Talacogon, Agusan del Sur. Dito kung saan sabik at matiyagang naghintay ang kanyang mga kababayan. Halos walang maitumbas ang ina ni Bobet na si Rovelyn, kundi salamat. Hindi ko ma-explain kung ilang pasalamat bang ibibigay ko sa inyo. Kung hanggang kailan ako magpapasalamat. Then, para talagang walang katapusan. Hindi yun mabayaran ang tanan. Bisag kapila pa ako magpasalamat balik-balik. Walay katapusan nga pasalamat. Pero ang totoo sa mga narito at maraming Pilipino, si Bobet ang dapat pasalamatan na nagbigay mukha sa mga nangangarap na nakikipagsapalaran sa malayo. Ang huling yakap niya sa ina noong bago lumuwas ng Maynila noong June 4. Sinikap na mapreserba ng artist na si JB sa isang digital painting na inalay niya sa ina ni Bobet. Yan na, ang huling hug. Hindi ko na yan mawala. At least, nakita ko na sa huling sandali, nihakap niya ako, inahon niya ako. Sakit. Kalakip ng yakap na iyon ang isang pangako na ibinahagi sa akin ni Rovelyn. Pinag-usapan kasi namin yan is, pagdating daw ng June, di na ako mamumblima. Kasi lahat daw provided na. Kaya nga, nung nag-open kami ng ATM, sabi niya, sige lang ma, kunin mo yan. Kasi magpipirma ako doon na yung
70% sa iyo, yung 30% sa akin. Sabi niya. Pero yung sa akin, hindi ko yun gagalawin. Yung sa iyo, ikaw na bahala kung anong gawin mo. Basta't kay lahat provided na talaga pagdating ng June. Yung pa yung sinabi niyo sa iyo. At a young age, ganun siya mag-isip. Nakiusap si Robely na wag na munang sagutin ang mga naging pahayag ng pamunuan ng Ateneo de Manila University, pati na rin ang gumugulong na investigasyon ng PNP, CIDG at NBI. Yung iba nagsasabi ng ganyan. Pero ako, hindi pa ako nakapagsabi. May inintay pa ako. Yun lang. Kasi yung anak ko ayaw talaga ng away yan eh. Hindi talaga yan gusto ng away. Sa halip, mas gusto niyang alalahanin ang reneng lumaki sa maliit nilang barangay ng San Nicolas. Nanahasa ang husay sa basketball court na ito, nayari sa kahoy ang poste at board. At kung saan niya rin tinuruan ang pinakabatang kapatid na lalaki. Basketball. Unsa ka na mag-basketball? Unsa forma mag-basketball? Unsa forma mag-basketball, be? Unsa ka mag-shot? Pag forma shot, no? At sa kanilang tahanan kung saan huli niyang nakita si Bobet na nag-iempake ng maleta. At kung saan ding proud na nakadisplay ang mga medalya at tropeyo ni Rene bilang basketballista. Sa June 24 pa inilibing si Bobet, pero may mga hinahanap-hanap na ang ama. Mamiss ko sa kanya yung kanang mo uli siya dire nga pag uli niya daghan ang manghagad siya mong laag ana. Ang pinaka ko ang ginang tawag nga ang tawag na mutawag siya sa ko nga kanang word nga pa. Mo uli siya. Mo na pinaka mamiss ginap siya. At Emil, bukod kay Rene Baterbonia ay nagluluksa din po ang marami sa pagkamatay ng kanyang teammate na si Divine Adili na mula po sa Ateneo Chapel ay ililipat ang kanyang labi sa Arlington Memorial. Mula po sa Ateneo ay ililipat po papunta sa Arlington Memorial Chapel ang kanyang labi simula bukas, June 17. At yan muna ang latest mula rito sa Talacogon, Agusan del Sur. Balik muna sa iyo, Emil. Maraming salamat, JP Soriano. Magandang gabi mga kapuso. Ako po inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Bakas pa rin ang epekto ng magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa ilang bahagi ng Mindanao noong nakaraang linggo. May mga dagat na hindi na bumalik sa normal at meron ding biglang lumitaw na lawa. Good morning mga kois. Kiningin yung nakita nga dagat, muna na lang ning nabilin. Sa videong ito, pinasilip ng content creator na si Dakoy's Vlog ang lagay ng dagat sa kanilang bayan sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Ilang araw na lang ang lumipas mula nang tumama ang magnitude 7.8 na lindol sa kanilang bayan. Pero ang dagat sa Barangay Kitayo, hindi pa rin bumabalik sa normal. Huwag yapon ning balik ang dagat. Oh, halapad kayo nga hunasan oh. Nyamo to mong barangay. Layo na kayo. Pwede na ka magdagan-dagan diri ah. Okay. Wa na yung mga tuyo, wa na yung mga tunok. Pati similya sa isla, patay na. Ganito rin ang sinapit ng dagat sa Barangay Pangyan sa Glan Sarangani. Matapos ang pagyanig, kapansin-pansin daw ang pag-angat ng seabed ng 2 metro. Dahil sa pagkatras ng tubig, lumawak din ang dalampasigan ng halos 200 meters. Ayon sa mga eksperto, hindi raw ito hudyat ng isang paparating na tsunami. Resulta ito ng tinatawag na coastal uplift. Ang coastal uplift ay ang pag-angat ng bahagi ng baybayin o tabing dagat dahil sa paggalaw ng lupa sa ilalim ng crust. Yung parte ng mga dagat na nakasubmerge noon, umangat siya sa lupa. Through time to, mabagal na pag-angat tapos nagsistabilize dahil sa tectonic uplift. Ito yung nangyari ngayon sa Sarangani. Tectonic meaning co-seismic kasabay ng napakalakas na lindol. Ang mga pagbabagong ito, permanente na. Dahil dyan, yung mga corals natin, yung mga seagrass, yung ibang mga hayop na nandoon, mamamatay sila eventually kasi inangat na eh. Kailangan nila ng tubig dagat, diba? Through time, paglipas ng panahon, magiging terrestrial ecosystem na yung mag-take over. Patuloy namang pag-aaralan ng mga otoridad ang pangyayaring ito. Samantala,
Tila kabaligtaran naman ang nangyari dito sa Barangay San Isidro. Sa bayan pa rin ng Jose Abad Santos, ang nyugan kasing ito, nagbistula na ngayong lawa. Dahil sa patuloy na pag-angat ng tubig, maraming pananim ang nasira. Hindi na rin madaanan ng ilang bahagi ng barangay. Kaya ang mga residente, gumagawa na ng mga balsa. Ayon sa uploaded ng video na si Nori Joy, ang mistulang lawa, dati raw talagang ilog. Pero nang mag-landslide sa kanilang lugar dahil sa lindol, bumagsak daw ang lupa sa ilog. Yung tubig na-stop doon sa mismong na-landslide, hindi makalabas, nag-overflow doon sa area. Dahil sa 5 consecutive days na pag-ulan. Pinag-aaralan ngayon ng LGU ang pinakaligtas na paraan para masolusyonan ang suliraning ito. We urgently requested to send heavy equipments po na makakatulong sa amin. Na-cease po yung operation nila kasi nga po frequent pa po yung ground shaking and there's a big possibility ng more landslide doon sa area kung saan meron pong landslide. Kung sa Barangay Kitayo ay lumawak ang dalampasigan at sa Barangay San Isidro, tila may sumulpot na lawa. Ito naman ang namataan sa Balut Island sa Davao Occidental matapos silang yanigin ng lindol. Ano ito? Ayon sa mga residente ng Balut Island matapos ang lindol, may mga lumitaw na sinkhole sa ilang bahagi ng dagat. Ang sinkhole ay isang malaking butas o hukay sa lupa. Nabubuo ang mga ito kapag masyadong nababasa ng tubig ang lupa, lalo kapag gawa ito sa limestone. Sa kaso ng mga pinaghihinalaang sinkhole sa Balut Island, maaaring humina ang lupa sa ilalim matapos ang lindol. Delikado mga ito, kaya sakaling may makita rin kayong sinkhole sa inyong lugar, huwag itong lalapitan dahil maaari itong lumaki o gumuho. At iunat agad to sa mga otoridad. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Up next, Bianco Mali, paano pinaghahandaan ng new project kung saan bibigyang boses niya ang isang batang bida? Non-stop ang pagtutok, dito lang sa 24 oras. Ang real-time na balita, mapapanood rin sa GMA News Live Stream. Aktual na pag-alis si Senador Bato de la Rosa, Senado ng madaling araw ng May 14. Para sa taong bayang gutom sa balita. Kayo ba? Pwede rin na sumama na walang gulo. The motion is approved by unanimous vote. Bubusugin namin kayo sa bawat live stream. Kaya mag-subscribe at follow na sa aming YouTube channel, Facebook page. Dahil ang bawat Pilipino may karapatan sa napapanahong balita. Sa pinakailalim na bahagi ng ating mundo, matatagpuan ang Antarctica. Ang kontinenteng nababalot ng yelo, ang tahanan ng tinaguriang heartbeat of the planet o ang Antarctic Sea Ice. Mula sa kalawakan, tila kasi pusong tumitibok ang galaw ng yelong nakapalibot sa Antarctica. Sa loob ng maraming taon sa kabila ng global warming, naging regular at tuloy-tuloy ang pagtibok ng Antarctic Sea Ice. Hanggang nito 2015, nagkaproblema sa itinuturing na pulso ng ating mundo. Bakit nga ba nakababahala ang patuloy na pagbigay ng yelo sa Antarctica? Ito ang Antarctica, ang pinakatuyo, pinakamahangin at pinakamalamig na kontinente sa mundo. 98% ng landmass nito ang nababalot ng yelo, pati na rin ang dagat sa paligid nito. Ang Antarctic Sea Ice ay lumalawak tuwing autumn at winter at nababawasan pagsapit ng spring. Pero hindi lang ang mistulang pagtibok nito ang dahilan kung bakit ito tinawag na heartbeat of the planet.
Kapag nagiging yelo ang tubig dagat, naiipon ang asin sa iba pang bahagi ng tubig at lumulubog sa ilalim ng dagat. Ang prosesong ito ay mahalaga sa global ocean circulation kung saan nakadepende ang distribusyon ng oxygen at nutrients sa dagat at nakasalalay ang buhay ng maraming species. Ang sea ice ay proteksyon din natin mula sa labis na pag-init ng mundo. Nagsisilbi itong tila salamin na nagbabalik ng solar energy pabalik sa space. Kung wala ito, maabsorb ng dagat ang init, bagay na nakaaapekto sa ating global climate at mga ecosystem. Sinasangga rin ng sea ice sa mga alon bago umabot ang mga ito sa ice shelves. Oras na mawala ang sea ice, mabilis na mapipinsala ng mga alon ng Antarctic ice shelves at posibleng mauwi ito sa labis na Mga kapuso, magdala pa rin ng payong dahil may tsansa ng ulan bukas. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng Eastern Visayas at Caraga Region sa umaga. Pero pagsapit ng hapon at gabi, posible na ring ulanin ang ilang bahagi ng Northern at Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, pati ang iba pang bahagi ng Visayas at Mindanao. Hindi rin inaalis ang tsansa ng ulan sa Metro Manila, lalo bandang hapon at gabi. Easterlies ang patuloy na makakaapekto sa bansa, lalo na sa eastern sections ng Southern Luzon at Visayas, habang localized thunderstorms naman sa iba pang lugar. Samantala, isang sama ng panahon ang posibleng mabuo sa labas ng Philippine Area of Responsibility ayon yan sa Pag-asa. May tsansa itong pumasok sa PAR pero maaaring sa may kanto lamang at hindi magla-landfall. Gayunpaman, pwede pang magkaroon ng pagbabago kaya patuloy na umantabay sa updates. Mala Spider-Man ang galing at bilis sa wall climbing na hindi raw kailangan ng radioactive spider bite. Kaya-kaya yan ang rising speed climber na si John Forones. Let's get in the game sa pagtutok ni Martin Javier. Climbing his way up sa sport na speed climbing, ang 19-year-old na si John Forones. Dito, hindi sapat ang bilis dahil ang bawat galaw at apa dapat kalkulado at sigurado. Sa nagdaang Asian Beach Games, John made history nang basagin niya ang national record sa speed climbing in 6.08 seconds. It was definitely refreshing. It's been a long time since, I've been able to compete and to perform at that kind of level. Ang hilig ni John sa wall climbing, nagsimula noong siya'y 8 years old. So, climbing essentially formed sort of this outlet for, my ADHD, and over time, I was able to compete abroad. Nang panandali ang matigil noong pandemya, sinubukan niya rin ang OCR o Obstacle Course Racing. Last year, I was able to get into the national team in speed climbing, and I joined on a whim actually. I had to choose between bouldering, lead, and speed climbing, and when I looked into speed climbing, I really had, that build and the frame for it, and the intuitiveness that's required. Pero hamon pa rin daw ang training sa speed climbing, lalo't wala pa ring standard speed wall dito sa bansa. With the support of PCI, we were able to have these boot camps in Malaysia, Indonesia right before the beach games, and Thailand right before the SEA Games. With the climbing wall, it's going to really help improve the speed of our athletes. Mga kapuso, sa mundo ng sport climbing, merong tatlong disiplina kailangan tutukan. Ang bouldering, lead, at speed climbing. First up, ang bouldering. So nakikita natin medyo mapaba yung walls. Wala tayong ropes na gagamitin. Ang goal lang natin makita o malaman natin kung ano ba yung pinakamadaling way para maakyat natin yung tuktok. So bukod sa strength, kailangan problem solving din siya kasi kailangan mong strictly sundan yung mga kulay na napili mo. Ngayon naman, lead climbing, yung susubukan natin.
So pataasan pa rin to within a time limit. Tapos kada protection point, kailangan po natin i-clip itong tali na meron tayo. Okay, tara, try natin. Tapos natin, we reach the top. Pero siguro mga 2-3 moments din kanina. Akala ko bibigay na ako. Siyempre, yung final event na susubukan natin, yung main event ni John, which is speed climbing. So, ito yung speed wall. Yung nandito sa pinuntahan natin, 2/3 pa lang to. Nung usual, yung standard na wall na ginagamit nila, which is 15 meters high. When you jump in climbing, that's called a dyno. So we're gonna dyno to the first move. Boom. And usually, diretso na kami. So, medyo mahirap to. Ito yung pinaka-challenging. Definitely kasi combination siya ng speed, precision, power, or explosiveness. Today, we got to know our national record holder in speed climbing, si John Forones. Natsubukan din natin yung iba't ibang disciplines sa sport climbing. This has been Martin Aver. John Forones. Keeping you in the game. Proud and honored si Bianca Umali na mapabilang sa generations of leading actors ng isang magazine. At bibigyang boses din niya ang title character sa fantasy horror animated film na Ella Archangel, Awit ng Pangil at Kuko from GMA Pictures at 20 Manila. Makichika kay Athena Imperial. Sa shoot ng isang fashion and lifestyle magazine featuring generations of leading actors, Bianca Umali flexed her toned physique. Malaking karangalan daw para kay Bianca na mapabilang sa feature na kumikilala sa kanilang kontribusyon sa Philippine cinema. To be noticed and for the effort and the love and the passion that I have for the craft that I am in love with is truly heartwarming, and I am nothing but grateful. Ang look naman ni Bianca sa recent Mega Ball, hango sa pelikulang nagbigay sa kanya ng Best Actress Award at pagkakataong makatrabaho ang yumaong Philippine National Artist for Film and Broadcast Arts na si Nora Honor. Ito ang mananambal na tungkol sa isang mambabarang. Para kay Bianca, full circle moment ang feels lalo't sa bago niyang proyekto na fantasy horror animated film ng GMA Pictures at 20 Manila, ang Ella Arcangel, Awit ng Pangil at Kuko. Bibigyan niya ng boses si Ella, ang isang batang mambabarang din mula sa Barangay Masikap. Iba po ang acting on TV kumpara sa acting na boses lang ang gagamitin mo dahil animated film ang iyong binubuo. I really did put myself through one whole workshop with a dubbing facilitator para magawa ko yung voice acting ng tama. Dahil sinabi ko nga dito sa production team na ito, sa Team Ella, na hindi po ako sasalang ng hilaw. Kasama sina GMA Public Affairs Senior Assistant Vice President Angeli Atienza, ang producer, director at comic book author and illustrator ng Ella Arcangel, ipinakita sa Toy Conference 2026 sa isang convention center sa Pasay City nitong weekend ang prototype ni Ella. Even as a toy, even as a person, Ella is imperfect. Ella is not polished. Si Ella naka-tsinelas, naka-shorts. Yung bag niya malaki para sa kanya kasi bag ng lola niya. At yung buhok niya puro tutsang. Yung ilong niya hindi matangos. Lagi siyang galit, hindi siya nagpapaganda. Dahil I think that's a testimony na, yun nga, you don't have to wear a cape for you to be a hero. Yes. You don't have to be perfect for you to do good things. Athena Imperial updated sa Showbiz Happening. And that's my chika this Tuesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Emil. Salamat sa iyo, Iya. Thanks, Iya. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Emil Sumangil. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon. Serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras.